Ika-126 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita na sa trono si Mat Shulgan at ang ibang kasapi ng alliance sa gilid ng bulwagan. At makikita ang mga mukha nitong seryoso, at tahimik lang na nakatingin sa unahan. Mula sa gitna na nasa trono tumayo si Mat Shulgan habang tahimik ang mga tao sa ibaba sa magkabilang panig. Sinabi nito sa kanyang isip na sa wakas, "Ako na ang pinuno ng Jianghu. Hindi tulad ng aking ama, hindi ko pamumunuan ang Jianghu ng pabaya habang nagpapakasasa sa mga babae." Ngumisi ito ng may pagnanasa na sinabi pa sa kanyang isip na at matatala ako sa kasaysayan bilang isang pinuno ng alyansa na mas dakila pa kaysa kay Chon Hajan. Nagtaka naman si Mat Shulgan ng isang lalaki ang naglakad papunta sa gitna ng bulwagan. Gumalang ito na sumuntok sa palad na nakapikit na sinabi na buong puso kitang binabati sa pagiging pinuno ng alyansa. Itatalaga ko ang aking buhay sa paglilingkod sa iyo nang may katapatan mula ngayon. Agad na sumang-ayon ang mga nasa gilid na mga tao na sabay-sabay nilang sinigaw na itatalaga namin ang aming mga buhay sa paglilingkod sa iyo nang may katapatan. Nakangising tumugon ang bagong alliance leader na si Mat Shulgan na salamat. Narating ko ang posisyong ito dahil kayong lahat ay nagtiwala at sumuporta sa akin. Nakangiting sinabi pa nito sa kanila na inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa inyo. Muling sumigaw ang mga tao sa magkabilang gilid na bigyan mo lang kami ng utos. Sinabi pa sa kanila ni Mat Shulgan na ang sitwasyon sa Jianghu ay napakagulo sa mga araw na ito dahil ang demonic cult ay talamak sa buong Central Plains. Kaya naman, nais kong ipahatid ang aking kalooban sa inyong lahat. Nagulat ang mga ito sa kanilang narinig at nagtataka ito na napasalubong ng kilay na seryoso ang mga tingin. Sinabi pa sa kanila ni Mat Shulgan na intensyon kong lumikha ng isang piling organisasyon upang harapin ang demonic cult. Mas nagulat pa ito sa kanyang narinig na napalaki ng mata. At nanginginig ang boses na napasabi na isang piling organisasyon. Ano ang ibig mong sabihin doon? Sinagot siya ni Mat Shulgan na eksakto kung ano ang sinabi ko. Plano kong tipunin ang mga hindi pa natutuklasang eksperto sa martial arts ng Central Plains upang likhain ang pinakamataas na organisasyon. Seryoso pa nitong sinabi na titipunin ko lamang ang pinakamahusay na mga martial artist, at intensyon ko silang tratuhin ng naaayon. Naiinis naman itong sinabi sa kanyang isip na mayabang na bata. Gumagawa ng ganyang anunsyo sa kanyang unang araw nang hindi man lang kumukonsulta sa amin. Kahit hindi matanggap nito ang sinabi ni Mat Shulgan agad na napalagay ng kamay sa dibdib at sinabi habang napapikit na lang na ang paglikha ng bagong organisasyon ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng pondo. Lakas ng tao, at oras. Pakiusap mag-isip kang muli. Sinabi pa ni Mat Shulgan sa kanila na ang mga demonic practitioner ay nananakit ng mga inosenteng buhay sa buong Central Plains. Ano pa ba ang posibleng mas mahalaga kaysa rito? Sumagot naman ito habang nakapikit na ang mga umiiral na martial artist ng alyansa ay higit pa sa sapat upang harapin ang demonic cult. Muling tinanong siya ni Mat Shulgan nang may seryosong mukha na talagang naniniwala ka ba riyan? Kung ganoon, bakit hindi pa natin sila tuluyang nalilipol hanggang ngayon? Tumigas ang tingin nito sa ibaba habang nanginginig ang boses na well. Tumingin sa gilid si Mat Shulgan kung nasaan ang matanda na sinabi niya rito na ianunsyo mo sa Jianghu sa lalong madaling panahon na isang bagong organisasyon ang bubuuin upang harapin ang demonic cult. Agad naman itong sumagot na sinusunod ko ang iyong utos. Na may madilim na mukha naman ang nasa gilid nito na pinagmamasdan siya ng mariin. Mula naman sa labas ng gusali makikita ang mga tao na itinaas ang kamao sa hangin na sinasabi pa sa kwento na ang Jianghu ay muling naging masigla sa balita na ang pinakamalakas na organisasyon upang harapin ang demonic cult ay nililikha. Nangako ang Murram Alliance ng pagtrato na mas mabuti pa kaysa sa anumang umiiral na organisasyon. Dagdag pa habang makikita si Mat Shulgan na sa simula pa lang, ito ay isang organisasyon na may mas magandang buwanang sweldo at mga ranggo. Bukod dito, ito ay isang espesyal na organisasyon na nagsasagawa lamang ng mga utos ng pinuno ng alyansa. Dahil malinaw na ang organisasyong ito ay magiging nangungunang organisasyon ng Murram Alliance matapos lipulin ang demonic cult, natural lamang na ang mga puso ng mga nasa Jianghu ay napukaw. Sinabi pa ni Galzariang sa kanya na sinasabi niyang lilikha siya ng pinakamalakas na organisasyon upang harapin ang demonic cult mula sa kanyang unang araw bilang pinuno ng alyansa.
Tumugon ang ating bida na dapat alam ni Matt Shulgan na ang Murram Alliance sa kasalukuyan ay nahulog na sa mga kamay ng mga puwersang nasa likod ng mga eksena, kaya malamang na sinusubukan niyang lumikha ng sarili niyang organisasyon sa ilalim ng dahilan ng pagkontra sa demonic cult. Tumugon sa kanya si Gal Zariang na malamang na ganoon nga ang kaso. Maaaring inilagay nila si Matt Shulgan sa posisyon ng pinuno ng alyansa dahil sigurado silang magagamit nila ito ng epektibo, ngunit hindi tulad ni Mabonggi. Hindi siya makikinig sa kanila ng ganoon kadali. Nakatingin sa ibaba ang ating bida at sinabi na dapat din nating gamitin ng mabuti si Matt Shulgan. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Bahagya naman na pangiti sa kanya si Gal Zariang at sinabi na oo. Plano kong magdulot ng hidwaan sa pagitan ng mga puwersang nasa likod ng mga eksena at kay Matt Shulgan. Napatingin ang ating bida sa kanya at napangiti. At pagkatapos nakatingin siya sa mga aklat na sinasabi pa niya sa kanyang sarili na umalis si Gal Zariang. Ngunit nanatili ako sa Justice Pavilion upang ipakita na wala kaming kinalaman sa isa't isa matapos ang pag-alis ni Gal Zariang. At ako ay na-demote mula sa pagiging tagapangasiwang tagapayo patungo sa isang regular na tagapayo. Bigla namang tinawag siya ng isang lalaki sa lamesa at sinabi na tagapayong Bayok. Agad naman na napatingin siya dito at napasabi na ano po yun. Makikita ang labas ng gusali na sinabi nito sa kanya na asikasuhin mo ito. Agad siyang sumagot na masusunod po. At lumipat ang eksena kay na number 7 sa harap ng trangkahan. At sinabi sa kanila ng tagabantay na pumasok ka ng mag-isa. Tumugon si number 7 na maghihintay ako rito. Dagdag pa ng isa na sige, magkita tayo mamaya. Pumasok ito mag-isa na makikita na naglalakad sa loob ng tahimik, hanggang sa makarating sa malaking pintuan. At makikita ang seryoso nitong mga tingin. Ilang sandali pa ay makikita na bumukas ang pintuan. Nagulat naman ito sa kanyang nakita. At nagsalita ito na narinig kong ikaw ang namamahala sa ritual sa pagkakataong ito. Tumugon ito sa kanya habang hawak ang binabasang aklat na tama yan. Napalaki ang mata nito na napasabi sa isip na maaari kayang ang lalaking iyon ay ang Western scholar. Tumingin sa kanya ang matandang kalbo at sinabi na kaya ikaw pala ang tutulong sa akin. Napasalubong ng kilay ito na tahimik lang na nakatingin. Sinabi pa sa kanya ng matandang kalbo na kilala mo ba ako? Tumugon sa kanya ang babae na hindi. Wala pa akong naririnig tungkol dyan sa ngayon. Muling tumingin sa kanyang binabasa ng aklat ang kalbong matanda at sinabi na inaasahan ko na yan. Napakagat naman sa labi ito na may matigas na tingin at sinabi sa kanyang isip na ang Western scholar. Siya ay isang lalaki na ang kasanayan sa mga ritual ay masasabing pinakamahusay. Dagdag pa niya na ngunit wala pang sinumang nagtrabaho kasama niya ang nakaligtas. Dahil ang Western scholar, sa pag-aalalang baka may matuto sa kanyang mga teknik, ay nilipol ang lahat ng nagtrabaho kasama niya. Makikita ang labi nitong nakakagat na sinabi pa sa isip na kapag natapos na ang gawaing ito, mamamatay ako. At muling lumipat ang eksena sa Murram Alliance, na makikita ang mga gusali sa liwanag ng buwan. Tahimik lang na umiinom si Matt Shulgan ng alak sa tabi ng bintana. Nagulat ito nang may marinig na isang boses na nagsasalita na naiinggit ako. Tahimik na napalingon si Matt Shulgan sa kanyang likuran at doon ay nakita niya ang isang babae na nakahiga. Sinsabi sa kanya na ano ang pakiramdam na naging tunay na pinuno ng alyansa. Ibinalik ang tingin sa kanyang unahan at nakapikit na sinabi na hindi naman masama. Napasabi pa sa isip si Matt Shulgan na kailan ba siya nakapasok dito. Makikita naman ang babae na tahimik na ngumiti. Muling nagsalita si Matt Shulgan at sinabi na naparito ka ba dahil sa piling organisasyon na sinusubukan kong likhain? Dahil ito ay isang bagay na nagbabanta sa iyo? Upang pigilan ako, tumugon ito sa kanya na kung sabihin ko sa iyong tumigil ka. Titigil ka ba? Nakapikit na sumagot si Matt Shulgan na walang pagkakataon. Tumayo ang babae habang sinasabi na mabuti yan. Ang isang lalaki ay dapat magtaglay ng kahit ganoong katigasan ng ulo at lakas ng loob. Hindi ka dapat nagpapadala, nahuhumaling sa isang simpleng babae lang, di ba? Tahimik lang na napatingin sa kanya si Matt Shulgan. Lumapit ang babae sa kanyang likuran habang sinasabi sa kanya ni Matt Shulgan na kung hindi dahil doon, bakit mo ako hinanap? Pumunta lang ako. Hindi na nito naituloy nang idinikit ng babae ang kanyang dibdib sa likod ni Matt Shulgan at sinabi na dahil gusto kitang makita. Kinabahan naman si Matt Shulgan na napasabi na ano.
Niyakap ng babae si Matt Shulgan na makikita ang pamumula ng mukha nito habang sinasabi sa kanya ng babae na bakit. Hindi mo ba gusto? Hindi na ba ako dapat pumunta rito? Tahimik lang na mariin na nakatingin si Matt Shulgan. Hinimas ng babae ang pisngi nito at sinabi pa ng may nang-aakit na boses na nangangailangan ng maraming lakas ng loob para sa isang babae na maghanap ng isang lalaki. Napaliit ng mata si Matt Shulgan at sinabi niya sa isip na kung magagawa ko lang nakakampi ang babaeng ito. Bigla namang gumamit ng kakayahan ng babae habang sinasabi na sa susunod, ikaw naman dapat ang maghanap sa akin. Bigla naman na napapikit ng mariin si Matt Shulgan. At pagkatapos ay iminulat niya ng dahan-dahan ang kanyang mga mata. Bigla na lang na nawala ang babae sa likuran ni Matt Shulgan habang tahimik na nakatingin sa bintana. At sinabi niya na saan ako pupunta upang mahanap ka. At dito na po nagtatapos ang ika-126 na kabanata.